Akala kasi nila, pag nag-Canada ka, upgraded na yung buhay mo. Para pa soap opera na to. Dear Ate Charo! Welcome to the Snow Silog Podcast. Snow para sa Canada. At silog para sa mga Pinoy na nandito na. O para din dun sa mga nag-iisip na pumunta pa lang. Tatlong buhay. Tatlong kwento. 3 different journeys. Dito, pag-uusapan namin ng dreams, failures, real-life experiences, and everything in between. So, parang chikahan lang over Tapsilog, pero winter edition. Welcome sa kwentuhan ng mga naligaw sa Canada. Okay, so again, welcome sa kauna-una naming podcast dito sa Snow Silog. So at this point, let us introduce ourselves. So, sige, mauna na ako. Ako si Memot, sponsored ako ng nanay ko dito sa Canada. At 3 years na rin ako ditong citizen. Pero in total, 11 years na ako ngayong March. Meron akong 2 trabaho, so working double job. Meron akong desk job from Monday to Friday, and then casino, Fridays and Saturdays. So Friday yung parang hell day ko. Wala kailangan kasi madaming expenses. Ayan, that's all about me. Binabuhay mo? Hi! Ako naman si Mami Se. So, kasama ko na yung family ko dito. I have 2 kids and then si Habi. PR na kami and then we're currently applying for citizenship na. So, hopefully, waiting na lang for any progress. So, yeah. Normally, online application naman yung sa citizenship. And then, we came here in 2021. Ako and my kids, si Habi na una 2019. And then, sa podcast na to, pag-uusapan lang namin or gusto lang namin i-share yung journey namin as immigrants, yung saya, yung hirap, yung mga hirap, and then yung mga lessons na natutunan namin. Then, yeah, konting tips, mami tips, hacks, yung kung paano yung buhay dito and paano mag-thrive dito sa Canada. So, yun. Ma'am Se. Welcome, Mami Se! Hello, hello. Ganda ng intro nyo, parang wala na akong masabi. Madami ka masasabi, iba yung background. I quit. No pressure. Hello, ako si Isa, solo immigrant, nagsosolo sa lahat sa Canada. Uy, nandito kami! Oo nga, hindi ka Nasasakit nag-iisa. ka Nag-iiyak ka na tayo. Dapat nakakaiyak yung sa akin. Ganun ba? Ikaw pa talaga yung magpapaiyak bilang hindi ka iyakin. Ako si nag-iisa sa Canada. Star! Unan niyo muna yung pati sa pangalan mo, Isa. Almost 3 years na ako. Nag-move ako dito 2023 as PR. Express entry pathway. Pinalad naman na yung profession ko sa Pinas is yun pa rin ginagawa ko dito sa finance. And ayun. Share namin ang mga ups and downs ng lahat ng nangyari the past years na dito kami. Tissue, please. Yeah. I think okay, anyway, I think our audience are wondering kung bakit sa Zoom natin ginagawa tong podcast na to. Bakit nga ba? Kasi LDR kami. LDR kami. We are in Canada. We are in a relationship na magkakalayo. So we're in different cities dito sa Canada. Yes, andito ako sa napaka-exciting at kilala ng lahat na Saskatoon. Paki-Google na lang po. Paki-Google na lang. Paki-spell. Baka hindi nila alam yung spell. Tanungin niyo si Chappell-Roan. Oo. Yan, si Chappell-Roan. Play mo na lang yung kantahin mo na lang. O kayo, taga-saan kayo? Taga-saan ka?
So kami ni Mami Z, taga Alberta kami, pero magkaibang city. Ako taga Yeah. Edmonton. I'm from Calgary. Yeah, Calgary. Calgary yan yung pinakasikat dito sa Alberta. Mm-mm. Yung parang Pero buong Edmonton Canada, po yung, Calgary. pero Edmonton po yung capital ng Alberta. Oo, pero parang Capital ba? parang wala silang pakialam. At least kilala kayo, guys. Pag sinabi nyo, alam. Ang Okay, lalim ng so hugot. Okay, so in today's topic, ano yung usual reasons bakit nagka-Canada ang mga tao? Ayon sa unofficial survey, ayon sa ating research, ano ba yung mga natuklasan mo, Mami Ze? Oo. Yung Bakit nga ba una, nagka-Canada yung mga tao? actually, I received 82 responses. I just posted it in Facebook na public Audited group. ba yan? Audited? So I checked 82 responses and then yung top one answers doon, first is yung for the future of the family kasi nga sa Canada is yung libre yung school and then yung free healthcare. I think yung top is yung free healthcare. Alam mo naman sa Pilipinas pag nagkasakit ka, sobrang mabigat na sa bulsa ng normal na tao sa Pilipinas. So yun yung una. And then I think yung next is better opportunity. Mhm. And lastly, financial growth and mostly career growth. Like sabi nung iba, parang hirap na kami sa work namin pero parang hindi pa rin enough. So, possibly dahil, yun nga, dolyar dito sa Canada. And pag kinonvert mo sa Pilipinas, napakalaking bagay na. So, yun. Ayon sa unofficial Totoo ba? survey natin, ganun. Ang tanong. Ang tanong. Tanong. Okay, so this question, sasagutin natin isa-isa. Okay, bakit ka umalis ng Pinas? Tayo naman. Lisa, bakit mo nga ba umalis ng Oo, Pinas? tayo naman. Oo. Bakit ako umalis ng Pinas? Oo, Bakit hindi aalis ng Pinas? I think, oo. Ganun talaga. Ganun nga yun. So, wala pang konsepto ng Canada. Like, yung thought lang na bakit ako umalis ng Pinas. Tama ba? Hmm. So, bakit ako umalis ng Pinas at bakit Canada? Sa akin, hindi ko first choice ang Canada. Ano yung Pero first naisip choice mo? mong mag-abroad. I mean, Ha? nasa isip mo talaga mag-abroad. Okay. So, first question, bakit umalis ng Pinas? Sa akin, nag-occur sa akin yung thought na umalis ng Pinas. Years ago, before ako nag-move to Canada, di ba, nagta-travel na ako out of the country. Like, Yeah. siguro nag-move ako 2023, pero nagta-travel ako out of the country simula 2015. So, Mhm. that's what, 8 years of traveling outside the country. So every time I travel, nakikita ko yung difference ng other countries sa Pinas. Like, huge difference. Like, and syempre sasabihin ng mga tao, paano mo nakita yung difference din, generalize mo, 1 week ka lang, blah, 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 blah. Pero kasi, di ba, lalo nung nagsa-solo travel ako, ano naman ako like, immersion yung peg ko, hindi ako luxury tourist. Like, magpa-public commute ako, kakain ako ng the way locals do, ganyan. Oo. So, Living kahit local. paano, oo, living like a local. So, kahit paano, meron akong glimpse nung buhay. And then, dun sa 8 years na yun, parang nakapunta ako sa first world, nakapunta ako sa developing country, nakapunta ako sa similar economy ng Pinas. And never ko atang na-feel na mas maganda ang Pinas. So parang every time lumalabas ako na degrade yung Pinas in my head. Siguro ang winning lang sa Pinas yung nature, give ko yun. Pero yung daily living, yung quality of life, like para kasi sa Pinas, tanggap mo na lang na halimbawa pag may banking appointment ka, tanggap mo na lang na mag-aantay ka na at a minimum 1 hour. Yung mga ganon. Or Oo. Parang Bawang- kasing Traffic. mabagal Diba? ang lahat. yun. Pero Parang yung process. oo. Tapos parang tanggap na lang. Wala nang improvement kasi tinanggap na lang. Oh, Tapos nakasanayan na.
Oo, na parang yun na yung default for everyone. Tapos pag lumabas ka, kahit nung nagpunta ako sa Southeast Asia na kasing yung poverty level ng Pinas, like Cambodia, parang wala namang, hindi ko naman kailangan mag-commute ng 2 oras para sa 12 kilometers kung lakad. Pero nag-public commute din ako. Yung mga ganon. So, bakit sa Pinas Oh. ganon? So, lagi ako may ganon. And yun, parang na-expand nun yung perspective ko, yung tingin ko na, especially sa bahay kasi may scratch map ako sa Pinas. So, makikita mo Oo. doon kung gaano kaliit sa mapa yung Ang Pinas. taray, traveler. Ah, so lagi, yun kasi lagi yung reminder sa akin na parang ang liit-liit ng Pinas doon, tas ganito pa yung na-experience ko, tas pag pumupunta ako sa ibang lugar, ganito yung experience, way better. So, ba't ako nakatigil dito sa maliit na tuldok na to? Just Paano go. ba? He's the dumbest person that he knows and I'm the smartest person that he knows. Pero bakit wala ako ng opportunity to see the world compared to him? Tapos, parang in-explain ko sa kanya yung white supremacy and all, and white Mm-mm. privilege. And then, yun. So, doon nagsimula yung thought ko ng moving to North America. So, mixing yung nakita mo yung ibang countries, tapos that conversation reminded me na at the end of the day, kahit ikaw yung smartest person in the room, kung galing ka sa as small as Pinas, mahihirapan kang lumabas, mahihirapan kang makakuha ng opportunities compared sa mga white people. So, Parang mahirap makipagsabayan kahit alam yun, mo kahit ikaw yung talagang may pinakamagaling. ibubuga ka or ganyan. Exactly. Mm-mm. Tapos, on the flip side, sila naman na kahit petiks-petiks lang, nasa kanila nakalatag lahat. 'Di ba? Oo. And Yeah. kaya parang hindi mamatay-matay yung American dream, 'di ba? Kahit ano. Kasi may white supremacy talaga eh. So yun, doon nag-start. So nagta-target ako ng North America. Syempre, ang American dream nga, 'di ba, lagi ang mindset default US. Mm. So yun yung Yeah, una kong I was target. yeah, I was about to ask. So you sabi mo kasi Canada wasn't your first option. So it was America. It was US talaga at the first. Kasi nga, ganun naman din tayo pinalaki. Ewan ko sa inyo. Pero sa atin, di ba, parang American dream. US, ganyan. Mm-mm. Pero nag-research ako bilang ang hilig ko mag-research. So, napunta ako sa gun laws ng US na doon ako na-stop. Na parang, ayoko pala sa US kasi yung mga 5-year-old tinuturuan na kung paano magtago pag may open fire sa school, yung mga ganon. So, parang ang creepy naman nun. Tapos, that time din, I think, nag-explore ako ng mga 2019 or 18. That time din, dami na nagka-Canada. Parang randomly yung kakilala mo nasa Canada na. Yung gano'n. Yung dati mong kapitbahay nasa Canada na. Si Memot yun. Charing. I think ang isa din kasi parang yung mabilis kang may opportunity to be a citizen. Mas mabilis sa Canada. Which is hindi ko alam before. Hindi ko alam that time nung nag-explore ako umalis. Na-explore ko na lang talaga nung nakakausap ko na si Memot. Si Memot Ilang talaga. siya na yung pinakamatandang kakilala natin dito sa Canada. Lolo So, sa yun. Canada. Yan yung sa akin. Ikaw naman, Mami Ze. Ako? Ano yung sa'yo? Ako, wala talaga akong balak mag-Canada. Kahit nung bata, parang hindi siya naging pangarap para sa akin na umalis at ibang bansa, ganyan. As in, wala talaga. Tapos, yung kapatid ko, yung sumunod sa akin, siya kasi yung umaalis ng Pinas, nagwo-work sa ibang bansa, like na nag-Taiwan siya, and then siya yung nauna dito sa Canada. And then, nung nandito na siya, nakita na niya yung maganda, kung gaano siya kaganda para sa mga bata, ganyan. So, lagi niya akong ini-encourage na, mag-Canada ka na. Sayang yung opportunity kasi yung healthcare, may child benefit na nakukuha sa government, ganyan. So, tulong para sa mga bata, I think, before 18. So, yun. So, yung sa mga perks na sinabi niya, parang napaisip ako na parang, oo nga, bakit hindi ko i-consider ganyan? Nag-search ka kung ano nga bang meron sa Canada,
kasi okay naman yung buhay namin eh. I mean, for me, kontento naman ako sa buhay na meron kami before. May work Mhm. ako as accounting, and then yung mga bata nag-aaral naman sa medyo okay na school, and then nakaka-travel din kami, pag may piso fare. So, Easy fair, yeah. oo, salamat sa Cebu Pacific. So, Yeah. magsisimula kami mag-travel, siyempre i-ga-grab mo na yung kung kailan alam mo na may piso fare kasi libre. Though yung flight mo is more than 6 months away from. So, ayun, nakaka-travel. Pero, Ganon din naman dito. oo. Ah, pero kasi dolyar na, alam mo yun. Oo. Pag kinonvert mo sa Canadian, parang asan ang piso fare? Wala. Oo, Wala. so, ayun, wala talagang plan mag-abroad, and then bakit Canada? It so happen na yung kapatid ko nandito sa Canada. Mas mabilis may mag-help sa amin, like yung pathway. Yung naging pathway is, yung si Mike, yung asawa ko is as a skilled worker. So through a Lamia, which I don't know if meron pa ngayon, pero Lamia siya from my sister's employer. So nag-process kami. Lahat is lang naman. I mean, on our own, hindi na kami nag-consultant. So, yun, kaya Canada, and bakit umalis ng Pinas? So, mostly for the kids. Yeah. Memo, ikaw bakit? Oo. Ako naman, balikan Para ko lang. magplancha. Para At ikaw na yung nakasando during winter. 21 degrees dito sa loob ng bahay, sobrang init. Anyway, so bakit ba umalis na Canada? Ako, balikan ko lang. Tanda ko kasi nung high school, parang nagkaroon ako ng teacher sa English na nakapag-work Ilang na years siya sa ago? Amerika. Jurassic, Something in the 2000. Oh, anyway, so nagkaroon ako ng teacher na nag-abroad, nag-Amerika. Sabi ko, parang gusto ko rin mag-abroad. So, nung time na yun, plano ko na talagang parang aalis ako ng Pilipinas. Hindi dahil. Kasi bata pa naman ako noon, wala pa akong alam sa ano ba yung sitwasyon dito, Sa ano ba Adult sitwasyon dun 101. sa ibang bansa. Wala pa siyang konsepto ng na consequences. Wala pang konsepto ng consequences. And then yun na nga, nung high school ako, si mama nakapag-Canada as a domestic helper. Tapos, nung naging PR siya, kasama na kami, na-sponsoran kami. So, bakit Canada? Kasi, dahil kay mama. at okay naman kasi parang sikat na sikat nga talaga yung Canada. Parang yung nabanggit mo kanina, parang isa siya sa mga places talaga na pinupuntahan dito sa North America. Aside from the US. Tapos parang mas madali. Ewan ko lang ngayon. Parang mas madali pa rin, di ba? So Sa kung inyo hindi yung kayo kwento ko. sponsor, hindi ka pupunta, ganun. Pero siguro mag-apply ako on my own. Siguro mag-America nga ako. Or Australia. Wow. Hindi na North America yon. Oo, Bumalik hindi siya na. ng Asia? Hindi, Iba buti namang hindi ka nag-Australia. Kasi kung hindi ako nakarating dito. Ganun ba yan? Oo. Hindi na, wala ka sa podcast na to. Bilang hindi ko pinili ang Australia. Naging option ko rin yun, pero parang sabi ko, magmamigrate ako, tapos nandun lang ako sa baba. Like, parang ang lapit ko. Migrate ba yun? Parang... Uy, 8 hours. Ilang oras ba yung biyahe? Papunta sa... 8. 8 hours din, di ba? Di tsaka Gusto niya times nakapunta na two. rin ako. Gusto niya times 2 na flight. Yun? Tsaka naka-visit ako sa Sydney, Melbourne, di ba? Tapos hindi ako na in Mhm. love about it. So parang, kaya nung nagde-decide ako, parang hindi ko siya option. Okay, I don't know if we already answered this question dun sa mga naging sagot natin kanina, but without pleasing anyone, ano talaga yung nag-trigger sa'yo? What's the defining moment? May moment ba na nag-push sa'yo umalis? Ano yung Nag-push sa'yo umalis? moment Una. na aalis Ay, ako? eto na, talagang alis Eto na ako. na, aalis ako. By hook or by hook. Like yung sa amin ng trigger, si Mike malilipat, malalayo siya ng work. So, tinodo na niya yung layo. Like sa Pinas pa lang.
Oo, kasi ma-a-assign siya ng Batangas na nare-require na nandun Oh, siya for ano. Ano, alam mo na yung trigger mo. wala akong trigger kasi high school pa lang ako noon. So, nung sinabing magka-Canada ako, excited ako. Yay, magka-Canada. Kasi Ah, Tapos, ano bang thought mo of Canada? Ba't ka excited? kasi ano, siguro dahil first world country siya. Tapos, yun nga, dolyar. So, akala ko makaka-level ko ng singyaman yung mga kaibigan ko sa Pilipinas. Nung nag-Canada ako. Feeling ko yun talaga yung nag-trigger. Yung yayaman ako tapos ano, magiging singyaman Pwede. kami ng mga kaibigan ko ng high school. Hindi, saka ganun naman kasi, di ba, yung Oo. parang paandar sa Pinas na pag nasa ibang bansa, di nga lang Canada eh. Parang yayaman Kahit ka ano, pa. kahit anong abroad, 'di ba? Oo. Okay. So, ang nag-trigger, nasabi ko nga kanina na si Mike, yung hubby ko, siya yung nauna as skilled worker. So, ang nag-trigger was nung ma-assign siya yung work niya is nire-require siya na magstay sa Batangas. Antipolo kami nakatira. So, it's like a little LDR. Pero yun nga, weekend lang siya makakauwi sa amin. LDR baka mo. Oo, kasi kasi nga, alam mo naman, pag may mga kids, so, yun talaga yung unang kaya ayaw niya mag-abroad. Kasi, ang liit pa ng mga bata, paano? Mapapawalay Oo. siya, ganyan. And then, yun nga, dahil nagbago yung situation ng work niya, LDR kuno siya sa Batangas while nasa Antipolo kami. So, sinagad na niya yung LDR. Parang, kung mapapalayo ako, edi doon ako sa mas magandang malayo. Mas So, malayo. oo, mas Mas malayo. malayo. Oo. Nung malalayo siya, nilayuan niya pa ng todo, which is para sa mas magandang opportunity. And then, ang lagi naman namin iniisip is for the kids, kasi alam mo naman pag mga moms niya, so parang naka-focus na yung lahat ng or yung priorities mo is sa mga bata. So, ang nag-trigger is work. So, mali siya na skilled worker, and then yung meron siyang as skilled worker, pwede nang sumunod yung family mo after 6 months, pwede na kayo mag-apply. Ako as open work permit, and then yung kids as student permit. So, alis na ako kasi mag-LDR din naman tayo, and then meron naman opportunity na sumunod kayo. So, doon na tayo. So, yun yung trigger. Kesa sa Batangas ka sumunod. Oo, parang ang lapit lang. Pero Oo, yung traffic kasi pa Batangas eh. oh. Mas mabilis pa daw yung pa-Canada kaysa pa Batangas. Ilang taon yung kids nun? 2019, so si Kuya Lance, yung panganay namin, 9. 9 years 9. old, 9, and then si Kyla, 8. Tapos yun Baby. pa, yung trigger, like, kasi may choice pa naman kami hindi sumunod eh. Nag-COVID naman, besh, pang pelikula. So, ang hirap sa Pinas, ang hirap gumalaw sa lahat. Walang Alam means mo, ng aminin mo transport. na, pinaalis mo si Mike. Oo, alam ko naman Ikaw yun, yung and alam trigger ni din niya. Mike. Ikaw yung trigger ni Mike. Ako yung trigger. Dapat Oo, kasali nakulitan na si siya sa Mike. akin. Parang ano ba, nagganang na, gaalis na nga ako, ito na. Sabi niya. Pero yun nga, meron namang kasing option pa rin na hindi sumunod. Pero nung nag-COVID, parang sobrang ang hirap. Like, hirap sa lahat. Transportation, pagkain, and then malayo si Mike. Like, Oo. paano na lang? Hindi, kasi COVID eh. Parang, saan yung sobrang, like, nung dumating nga yung pandemic, parang isipin, parang, ano ba, nasa totoong mundo pa ba tayo o pelikula na lang? Kasi hindi mo talaga, hindi ko talaga dumating, yung parang naisip na mangyayari siya talaga in real life. So, ang hirap ng malayo, lalo na siya, mag-isa siya dito. So, sige na nga, susunod na kami. Napilitan. Ayun naman, the family that stays together. We are together. We are together. Yun ba talaga yun? Yun yung Motto. the family that prays together stays Ah, together. Yun talaga siya. Yan. Niligaw ko lang kayo. Oo.
Ayoko nang sumagot, O nakaka-pressure. isa, bakit? Kukuha na ba kami ng tissue? Pressure? Ba't ka mapipressure? Ano ba Eh yun? kasi, Uy, alam mo yan. na-pressure ako sa answers kasi parang si Memot as a dependent, si Lizelle may dependent. So, Ikaw independent. ako talaga nag-iisa ako sa buhay. Eh di ikaw ang Exactly. independent. As an independent person na walang dependence at walang dinedependehan. Um, Independent party list. Okay. sa akin paano ba? Identity siguro. Kasi 'di ba sa Pinas, ang identity ko is yung successful sa career, may financial freedom, have it all, mga ganun, nagta-travel parang everyone looks up to me. Hindi, yun yung trigger ko kasi parang dumating sa point na everyone looks up to you, everyone sees you as the successful person na parang dumating sa point na I can't fail. Ah, Kasi naging ganun yung branding ko na parang pag nawala ako doon sa executive position ko, pag binitawan ko yung sahod ko, pag ginawa ko yung gusto ko. Kasi I've been living that identity. Parang kinoconvince ko yung sarili ko for the longest time na ito yung life for me. Tapos dumating ako sa point na natatakot na ako na nandun ako sa point na yun na hindi ako pwedeng mag-fail kasi mawawala ako, ma-off-brand ako. oo. So, yun yung trigger ko kasi parang naka-find ako ng excuse na pag nag-migrate ako, hindi ako failure when I go off-brand. Nag-migrate lang ako. Gets? So, parang ganun yung sa akin na parang, uy, may escape plan ako. Pwede ko nang gawin yung gusto ko. Pwede na ako umalis dun sa identity yun nang hindi ako magiging failure to anyone's eyes. Parang ganun. Parang nakaka-pressure, no? Oo. Yung sinasabi nyo, parang, ano ba, hindi ba ako pwedeng mag-live? I mean, alam mo yon parang, Lalo pag nandun ka na, kunwari diba? pagod na ako, parang, Oo. hindi ba pwedeng, magpahinga muna? Parang, Kasi ibang nakikita na lang focus ng, muna. oo, nakikita na lang ng mga tao, ang ganda ng posisyon mo, ang ganda ng trabaho mo, ang ganda ng kinikita mo, pero hindi nila nakikita yung sleepless nights, yung emptiness, yung ganon, na parang pag pinanindigan mo yun, lalo sa Pinas, na yung sa culture natin, na parang pag pinanindigan mong hindi para sa akin tong magandang buhay na to, parang failure na failure ka kasi everyone wants it. Alam mo yun? So, yun. So, Gets. yun, nakakita ko ng excuse na pwede kong bitawan yun nang hindi ako nagmukhang failure. Nag-migrate lang ako. Ang galing mo grabe. Parang kahit na hindi mo siya pangarap, nag-succeed ka pa rin. I mean, Kasi, na-achieve mo ganun naman sa Pinas, di ba? Na parang, ewan ko yung pag sinabi ng, di ba, kaya ang daming nurses, ang daming abogado, daming doktor, kasi parang yun lang yung mindset na mga successful na kailangan mong panindigan kasi doon may pera, ganyan. Yeah, gets. Culture. Kung anong indon ka, so, Yun din yung sumampal sa akin nung nag-visit ako nung nagpinas ako, na parang, uy, suddenly, kapatid ako ni ganito, anak ako ni ganito, friend happy ako ka? ni ganito. Parang ganon. At least ganon yung identity ko. Hindi na yung executive ng kumpanyang to na successful, blah, blah, blah. At least nandun na ako sa tao ako, hindi ako someone. Normal. Na anak ka Normal ni na Leia. mamamayan. Oo. Tapos yun, pag dito, edi wala. Sino yun? Kung hindi pa ako makikipag-usap, edi nobody. Okay, dagdag natin dun sa mga kwento nyo. So, ano ba yung buhay nyo sa Pinas? Bago ang lahat ng... Buhay ko sa Pinas, lagi din tong sinasabi ng dalawang to. Na iba yung story ko. Kasi unlike most, mas upgraded, mas buhay Reyna ako sa Pinas. So, sa Pinas, may sobrang ayos akong trabaho, executive ako doon, financial controller ako. I've been earning 6 digits for a long time. And Pautang.
And hindi to nagsisimula sa 1 na 6 digits. Oo, di ba? Ano siya, a quarter of 7 digit or 50% of half of 7 digits. Wala naman man. Papirma po ng blank check. So, in terms of financial freedom lang at career and societal norm of successful career, nandun ako. So, I even felt that na I was literally living the life sa Pinas. Kasi nga, I have the means. I have the freedom of time. I have the freedom, like financial freedom, and all. Not sure about the freedom of time pala kasi I've been working a lot. Pero, You have no freedom of time. pero siguro relatively sa may mga anak, like si Mami say, Okay. may freedom of time ako kasi kumbaga In yung that time ko. sense. Mm-mm. Ako naman, ano ba ako sa Pilipinas? Noong taong 2015. Tambay na ako nun sa Pilipinas noong 2015. You had to, di ba? Oo. Tambay. Kasi parang 2 years or a year prior, parang natapos yung trabaho ko as a college professor. Wow. So nagturo ako sa maliit na city college. Ito ay sa Lipa City, Batangas. So hello dyan sa mga taga KLL. Shout out. Kolehiyo ng lungsod ng Lipa na tinatawag din kolehiyong layong-layo. Ang tinuro mo? Feeling ko yun yung pinagmamalaki ko na buhay ko sa Pilipinas. And then, ano yun? Ano tinuro mo? Criminology? Turo lang ako ng mga minor subjects lang. Hindi naman ako nagtuturo ng mga major subjects. PE. Ano mga tinuro ko lang? English. Mga History. fundamentals. Nag-algebra din ako. Kahit di naman What is the integer? Wala yung mga pang minor lang, yung mga pang first year na class, the courses lang. And then when it comes to sitwasyon naming family noon, nagre-renta lang kami noon sa Rosario. Kasama kami doon nila papa, tsaka yung 3 ko pa mga kapatid. Ayun, yun ang sitwasyon namin. I think komportable naman kasi nga si mama nasa Canada na or nag-a-abroad na for the longest time. Ikaw naman, Mami Ze. Ako, probinsyana. Excuse me, kasama kita sa BGC. Hindi, lumaki ako sa Laguna. Hindi, yun nga. So, laki ako sa Laguna and then, nung after college, alam mo yung usual na makikipagsapalaran ka sa syudad, which is sa Manila. So, nag-work ako doon. So, accountant ako by profession. So, doon kami nagkakilala ni Elle sa Deutsche Bank, DKS. So, shout out. Yeah. So, kami yung mga gangsters. Yung pagkakaibig, yung group namin. So, anyway, so... Huwag mo sira yung reputasyon ko. Maganda yung ano ko sa kwento ko. Kami lang pala yun. Hindi pala siya kasama. So, ayun. So, nung nagkaroon ako ng sarili kong family, nakakuha kami ng tao ng sa Antipolo, okay naman. Na nung during that time... So, from Laguna, lumipat ka ng Antipolo? So from Laguna, after college, lumipat ako ng Manila para mag-work. Yung buhay syudad, ganyan-ganyan. Tumira ako sa Pasig, Makati, and then nung nagkaasawa ko, kumuha kami ng townhouse sa Antipolo. Then sa Antipolo, okay naman, yung kids nag-aaral sa maayos na school, private school, ganyan, and then... 6 digits ka rin ba? 6 digit? Actually, 7. Isama mo yung decimal. Decimal places. Ilang decimal places to? May 2 decimal places, so 7 digit yun. So, andun tayo sa ganung level. Ayun, okay naman. I think, parang simpleng lang naman ako. Nila lang na parang kontento naman ako na nakakaraos kami araw-araw and then may mga perks din yung mga bata. Minsan, yun nga na ibibigay yung mga gusto nila, ganyan.
So, Okay. normal na nilalang lang. Nilalang lang. Nilalang lang. Nilalang normal na tao. So, nung umalis na kayo sa Pilipinas, ano yung pinakamahirap iwan? Pinakamahirap iwan. Ako naman mauna. Gusto niyo? Nung nag-move na Sige. tayo dito sa Canada, ano yung pinakamahirap Sila yung iwan? naiwan. Tanongin mo si Mike. Oo nga. Oo. I think para kay Mike, yun yung pinakamahirap. Iniwan ko. For me, ang pinakamahirap, hindi ko to alam syempre, nung paalis kami, na ganun siya kahirap. Parang, syempre, ang ano ko lang nun, parang, kasama ko naman yung family ko, my kids, and si Mike. Pero yung mapalayo ko sa relatives, ganyan, though hindi naman ako nag-stay sa Laguna ng matagal, pero yung malapit lang na parang pag naisipan mong, pag na-miss mo sila, pwede kang umuwi, mag-drive ka lang 2 to 3 hours, ganyan, kasama na yung traffic. So, nandun ka na. I mean, makakasama mo na siya. Even friends, kasi di naman ako ganun na parang super may close friends. Pero parang nasa Ouch! corporate, hindi, I mean, nung time na yon parang hindi ko siya masyadong naiisip talaga na, mawawalay ako sa mga Hindi friends pala ko. tayo Parang, close. Uwi na ako. nasa Hindi Canada pa ka kayo na. close na. Nandito ka lang nung isang linggo. So, ayun, parang hindi ko siya na-realize na mahirap nung nagpa-plan. Pero nung nandito na ako, na-realize ko ang hirap. Yun nga, nung nasa corporate life, yung sa Pinas nag-work, parang after work, pag nagkayayaan or may chismis, ganyan. I mean, after work, meron ka life after work, literal, with your friends or coworkers na lalabas kayo, maraming pwedeng puntahan, marami kang pwedeng makasama, ganyan. Dito, nung nag-office din naman ako, so work from home pala ako, working ako from all. home since 2023 and then nag-office ng 3 months and then bumalik ng work from home. So, nung nag-office ako for 5 months, parang yun yung na-miss ko. After work, parang yung mga office mate ko, may sariling, nagmamadali kasi susundo ng kids and hindi siya katulad nung sa Pinas na kahit na may kids or may sari-sariling pamilya na, hindi kayong parang may time ka para sa sarili mo na lumabas, kumain Baka after kasi work. marami kang taga-alaga sa Pinas. And nung nandito naman na parang malaki na sila nung dumating kami dito. Ano na sila, 10 and 11. So parang on their own na sila. Parang hindi mo na kailangan na nakatutok, parang ganyan. Ang ano is like, yung mga co-worker mo, parang feeling ko lang parang wala silang other life after work. Parang ang focus nila, yung bata, susundo sa bata, ganyan. Or, I don't know kung sa akin lang or, syempre, wala naman ako masyadong comparison kasi isang on-site job lang naman yung nalanded ko before. So, ayun, parang, yun yung mga parang, na-realize ko nung nandito na ako na mahirap palang iwan. Like yung sa kapitbahay, kunwari, kulang kami ng toyo, asin. Kasi pag sa Pinas, parang, kilala mo yung kapitbahay mo, kakatok ka lang or ano. Pahiram naman ng asin or ano, naubusan lang kami. Dito, kahit pangalan ng kapitbahay, hindi ko pa kilala. So, parang yung mga ganong kumbaga yung parang, paano ba? Yung comfort or yung belongingness, I don't know, yung parang ganon, na parang nasa sarili, siguro yung comfort na yun yung Sense parang, of community. Ganun. yun, oo. Though nasa isang community ka pero hindi kayo... Wala ka talagang Pinay na neighbor dyan? Wala nga Minsan Ikaw magpapasurvey na ako. Kasi meron akong kaganunan dito kapitbahay ko. Kaganunan. Ano yung kaganunan? Hiraman kami ng hingian ng toyo, ganun. Totoo? Oo. Wala rin ako nahihinga ng toyo dito. Looking So, for mahinga for the ng next toyo. 5 years. Siguro yun, siguro nasa tao naman kung
I don't know, para kasing hindi ko nakikita na parang open sila sa gano'n. Yun nga, I was gonna ask, naghihingian din ba sila? Yun nga eh. Wala, Pinoy Feeling sa ko, Pinoy pero lang din. Pero yung mga we'll, puti. we'll see kung ano. Baka wala din kasi silang toyo, so, di ba? Ano ba naman Hindi daw sila ito, toyo? nag-aadobo, so hindi mo Ito expect na toyo may yung toyo. salad, gano'n. Oo. Memot, anong mahirap iwan? Ako naman, nasa stage kasi ako ng buhay noon na friends-oriented. Nung umalis ako sa Pilipinas. So, friends. Yung friends talaga yung parang, hindi ko na sila makakasama. Ang hilig pa naman namin ng tumambay, Minom. uminom, umaalis din, nagboborakay. Wow. Diba, Nakikinig. iba pa rin eh, kahit sabihin nilang may video call naman. Iba pa rin. Oo, iba yung harutan kapag face-to-face. Oo. Hindi ba naman siya May masasampan na himpasan ganyan, pa. di ba? Oo. Lagay sabay pa tayo. Bakit? Yung tatawa ka na itutulak mo siya, ganyan. Yeah. Sa akin, time difference. Kasi doon parang, tara, tambay tayo. Parang ng oras. Ngayon, kahit pag-video ko lang, hirap i-schedule. Pinakamahirap iwan sa akin is, yun din nag-trigger sa akin. yung, yung life ko. Kasi nga, sino ba namang engot na nag-iiwan ng ganong buhay, di ba? Yun. Nga, parang nandun ako eh. Nandun ako sa, like, at the age of 30, executive ka na, kumikita ka na ng ganun. Parang, kung tatambayan mo na yun, ano na ako ngayon? Nung uhuli ko ngang uwi, sabi sa akin ng mga tao, siguro kung hindi ka umalis, ganito ka na, blah, blah, blah. So, yun yung mahirap iwan nun. I think, hindi ako papaka-plastic. Financial freedom talaga. Kasi, though PR akong nag-move, wala man akong work eh. May status ako, sure. Pero wala akong work. Nung umalis naman ako, may mga investment properties ako doon. Siyempre, nung kumikita na tayo na maayos, may mga pinagbibili tayo kung ano-anong investment. So, hindi ko naman basta mabibitawan yon. So, nawala yung income, tapos going to the unknown, yun yung pinakamahirap doon kasi mental battle siya na i-give up ko talaga lahat to. For what? For something na hindi ko alam. Wala akong anak for child benefits. Hindi ako sakitan, pero may sakit ako ngayon. Hindi ko masyadong bet yung free healthcare. Kung iisipin natin yung listahan ng Canada na offer, hindi talaga directly impacting me. Tapos ang laki nung i-give up kong life. So, yun yung pinakamahirap sa akin. Ang tagal kong pinag-isipan yun. Nanalo lang talaga yung ayokong mag-what if. So, kaya umalis ako. Pero kung wala yung konseptong yun, baka hindi ako umalis. Pero 'di ba sabi mo yung work, yung life, parang unhealthy na yung lifestyle mo nung nagwo-work ka as executive Totoo din naman. dahil sa work, 'di ba? Mm-mm. So, At saka, kasi hindi ko sure kung aware kayo, yung pag mga local companies kasi sa Pinas, di ba? Medyo yung culture maka-local pa din. Very toxic, very hierarchical, very demanding. I think everywhere naman na sa pagtaas ng sahod, sa pagtaas ng demand from you. Just that doon, siguro mas tough love compared sa Western. Yun yung napapansin ko na parang sa Western, pwede ka magkamali, kumbaga, hindi ka isang stupid na tao pag nagkamali, parang ganon. So, sa Asian culture kasi parang kailangan perfect, parang ganon eh. Diba? So, hindi siya ganon ka-healthy. Pero at the same time, yun nga, siguro kung wala akong pinagbibiling kondo. Ultimately, yun. Yun pala yung may utang kasi akong dala-dala. Tapos iniwan ko yung pambayad. yun yung mahirap iwan. Oo. Hindi mo magalaw yung savings mo. Tapos parang wala nga akong work. Tapos yun nga, sinet ko na yung mind ko na, doon ako sa Apple Picker, sa stock clerk, mga gano'n. Na shit, paano ko kaya mababayaran yung mga kondo ko that way, ganyan. Yun yung biggest, Of course, funny, no? Kasi secondary pa sa akin yung people. Kasi nga, kahit naman doon, solo living ako. So, parang hindi, kumbaga, sure, thank you, nandyan yung mga friends na may mga susi sa condo nyo, yung kaya nyo pumasok sa kanya-kanyang condo anytime, kasi nga magkakalapit lang.
Pero secondary na sa akin yun. Sa akin yun nga, yung status ko nun. Kasi, syempre, at the end of the day, kailangan mo ng pera. So, ngayon, Ubus na yung question. kumusta naman ang reality nung nandito na tayo? Worth it ba? May regrets ba? So, related dun sa sinagot ko kanina, yung nag-trigger kasi, ano man sabi ko, gusto kong maging kasing yaman ng mga kaibigan ko sa Pilipinas. So, makapag-Canada na ako, magiging mayaman rin ako kagaya nila. So, the reality is, hindi siya ganon. siguro, kikita ko ng malaki, pero yung gastos din kasi talaga dito. Grabe rin talaga yung gastos. Malaki nga ng sahod, pero malaki yung gastos. So, yung tanong na, worth it ba? Siguro naman worth it pa rin when it comes to, naalala ko kasi pag nagdadrive ako minsan, sabi ko, ba't ba ako nandito? So, tapos, mag-iisip ako ng mga negative answers. Tapos in the end, marirealize ko na siguro kung nasa Pilipinas naman ako, hindi ako makakapag-drive. Hindi ko makakain yung mga gusto kong kainin. Kasi dito parang kahit anong class ka, low income, middle income, makakakain ka dun sa restaurant na gusto mong kainan. Tim So, Hortons. Charles. lahat, kahit mayan ng Tim Hortons. Oo I nga, think true. worth it True pa yun. rin. Regrets? Wala, naisip ko lang din, pero feeling ko naman dito na talaga ako. Wala, naisip ko lang kung nagstay ako sa Pilipinas, siguro bookkeeper na ako ng mga mayayaman kong kaibigan. Tas feeling ko mas marami akong ipon. O yung ako yung siguro yung nagmamanage ng mga nila. Ako yung nila, office clerk. Asset Mga manager. asset manager. Siguro hindi asset manager, more on ako, administrative siguro. Runner. Yaman is subjective naman. Kaya nga, kailangan ko ma-realize talaga yun. Kailangan ko talagang, ewan ko ba minsan talaga, siguro yung social media, kailangan yung consumption ng social media bawasan talaga. Lagi na lang no compare. Refresh mo yung algorithm mo. Oo. Reset mo na lang. Reset. Reset ko na nga lang. Mayaman ka pa rin dito. Mayaman ka sa friends, sa family. Yeah. True. Isipin mo na lang yung mga taong hindi kasama yung family. Ayan. Yung nag-iisa. Ako yung nag-iisa. Yung nag-iisa. Totoo naman. Kasi diba ako nandun ka, di malayo ka naman sa family mo. Totoo. At saka totoo yung driving me. Hindi ka makakapag-cruise control doon. Hindi ka makakapag-drive ng 300 kilometers ng less than 3 hours doon. Okay naman. Kamusta yung reality nyo? Ako nung una, syempre yung idea is syempre mas organize yung system, yung same reasons kung ba't kami lumipat, syempre yung sa healthcare, pero yung sa sistema is okay kasi lahat ng parang processing is on the day itself if mapaprocess mo like pagkuha mo ng driver's Customer service, license, no? yung plate number, like sa Pilipinas parang hindi ko alam kung ilang buwan, pero dito kung kailan ka nag-apply, meron ka ng plaka, ma-out mo na yung sasakyan. Iwo-walk-in mo lang. Ha? Iwo-walk-in lang. Oo, iwo-walk-in mo lang, ganyan. So, Nandun na, yun yung mabilis idea, ako. which is good. And then, yung sa healthcare, free siya, pero syempre, hindi naman free siya, pero
like nung na-experience namin is pag may emergency, unless super critical ka, hindi ka mauuna. Parang ganon. So, yun yung mga ideya ko na, uy, ang ganda. So, pag ano mo, parang, 'di ba? So, I think sa lahat naman ng bagay, meron talagang parang pros and cons. So ganun siya. And then, reality, okay naman. Nung dumating kasi ako dito, so naka-work from home ako sa Pinas, so dinala ko yung work ko dito. And then, para makipagsabayan sa mga, I mean, dito sa Canada is napili ko na mag-apply na locally din. So, nagkaroon ako ng on-site job. Okay naman, accounting. Pero na-try ko din mag-service crew sa McDo, ganyan. So, sa kitchen. Ang hirap. Minimum wage. Oo, tapos, since hindi naman ako sanay sa yung physical job, ganyan. Though, yung mindset ko nung papunta kami dito, okay lang sa akin kahit anong job. Parang feeling ko sawa na rin ako sa accounting, blah, blah, blah. So, kahit anong available, syempre, igagrab ko yan, ganyan. Pero yun nga, luckily, nakahanap din ng related na job dun sa course ko, which is started as accounting technician, ganyan. So, okay naman. And then, Gano'ng katagal sa McDo? 3 months. Like, uuwi ako, may mga, lahat ng may pasok ko dito, may pasok ko sa ganyan. Tapos, Nag-resign ka o tinanggal ka kasi, within anong tawag doon? Within probation. May nangyari sa personal life. So, kailangan kong you had to mag-stop leave. muna. So, iwan yun. And then, doon ako tinutukan ko yung pag-apply din na related sa course ko, which is accounting. So, yun siya. And then, worth it ba? May regrets? For me, worth it. Kasi, ginawa naman namin to para sa mga bata eh. And then, nung dati, parang minsan lagi akong, parang yung mga unang months, years, parang mapapaisip ko pa rin na tama ba yung decision. And then, since yung kids yung dahilan, tinatanong ko sila kung masaya ba sila, ganyan. Gusto nyo ba yun nandito tayo sa Canada? So, happy naman sila. Kasi dati yung worry ko din is baka mabully sila sa school kasi hindi naman sila English spokening dollar, pagdating namin pero dito. ngayon, sobrang galing na. So, actually, nagtanong din ako sa school nung kailangan ba mag-adjust kami sa bahay na kailangan ba English speaking na rin kami sa bahay para matrain sila. Hindi naman daw kasi ginaguide naman sila sa school, which is good. Hindi rin kami nahirapan mag-English sa bahay. Mag-adjust, ganyan. Hindi din talagang So, yung regrets, baka kasi Pinoy din yung natanong. Oo nga, hindi ko natanong si ate. Wow. Regrets, wala namang regrets. May, may mga namimiss ka lang, parang ganun. Hindi ko naman pinagsisihan na pumunta kami dito. Time to time, namimiss ko pa rin yung family, yung dating meron kakaharutan sa office, kaharutan, kakwentuhan, kabardugalan sa ganyan sa office. So, yun lang. So, reality, ako naman kasi wala akong expectations. Kasi, though, ni-research ko na the worst of the worst of the worst. Para lang, ganun naman kasi ako mag-decide. Pag nagde-decide ako, nag-worst case scenario na ako. Para lang ready ako for anything. Pero in terms I of remember, yun yung mga tanong mo sa akin. Hindi mo ako tinanong about what's the good stuff there? What's the bad stuff there? Yeah. Kasi ganun ka, for me ganun ka dapat mag-decide, alin yung lesser evil. So, yun lang naman kasi ang i-weigh mo lagi consequences eh. Kasi lagi nga kasing life is a trade-off. So, shortcut na tayo. Doon na tayo sa pangit. So, nalaman ko na lahat ng pangit from Memot, napanood ko na ata lahat ng vlogs and YouTube stuff that time. Naman ako in-expect, like, alam ko about the benefits, like, free healthcare and all that stuff, na better quality of life, blah, blah, blah. Pero kasi nga, ang why ko is, wala lang, freedom lang. Naglalag ka. Catch up sa'yo. Basta yun, freedom lang yung gusto ko, which is nakuha ko naman. Kasi,
Driving pa lang ibang-iba na. Kasi, yun nga, nag-drive ako sa Pinas, nag-drive ako dito. So, sobrang iba. Dito, relax driving. Doon, no. Just, Tsaka yung daily living nga, like I said earlier, doon tanggap mo na lang na yung mga customer service takes time. Dito, maging 15 minutes ang customer service, galit na yung mga tao. So kung quality of life, nakuha ko naman. Freedom, nakuha ko rin kasi sobrang rare ko namang mag-overtime. Like before sa Pinas, I would work 14, 16 hours a day. As on-call ako, kahit nakabakasyon ako, on-call ako. So, that's the trade-off naman ng malaking sahod. Pero dito, parang nag-overtime lang ako, very rare. Nandun, 2 years na ako dun sa job ko ngayon, parang rare talaga. Pag kailangan lang. So, nakuha ko naman, siguro ang hindi ko nakuha is yung ayoko na sa finance. Kasi nasa finance pa rin ako. Pero I can't complain kasi I think yun din yung binigay ni universe kasi yun yung kailangan ko. Kasi nga, may mga binabayaran pa ako. And nandun yung market value ko. So, hindi ako nagko-complain. Siguro, pag natapos ko na yung mga binabayaran kong, which is nasa Pinas din. Yan. So, pag natapos yun, tsaka na lang siguro ako yung talagang freedom from finance. So, yun. Regrets, I try not to. Syempre, may mga weak moments, lalo pag mag-isa. Mag-isa. May mga weak moments, ang daming weak moments. Sa insight ko, ang daming thoughts. Syempre, yung weak moments, lalo pag mag-isa ka. Kasi, lalo pag wala kang makausap. So, sa weak moments, feeling mo, ang dami mong nire-regret, lalo kapag financially challenged. Though, minsan okay lang ako kasi nanggaling ako sa comfortable. Tapos, so, na-overthink ko kapag nababawasan. Alam mo yun. Kumbaga, hindi pa naman ubos, pero since hindi kasing ano nung dati, na papa-overthink ka na maayos ko pa ba to, ma-stabilize ko pa ba to, or madating sa point na forever na ba ulit akong nobody kasi nanggaling ako sa somebody, paano ako magiging somebody kasi alam mo yun. So may mga ganong moments. Pero hindi ko i-regret kasi that's part of the plot. Pag nga tinatanong ako, ba't ako nag-move? Given that life, ang sagot ko na lang, it's for the plot kasi nga when you write your biography, ang boring naman kung sinabi ko lang na, executive na ako ng 30, tapos naging CFO ako ng 35, ganyan. So, parang boring. So, for the plot, Kinukulayan lang ng konti. oo. Pero exciting pa rin. Hindi ko nasagot yun. Worth it ba? Honestly, hindi ko sure. Ako pala yung kontrabida. Hindi mo pa masagot. Baka hindi mo Okay pala lang yun. masagot. Ganun talaga. Hindi mo Or naman baka pwedeng ano ka pa? ipilit na na worth it dahil worth it. Diba? Oo. I mean, Hindi ko pa masabi, like, hard to tell someone na it's worth it. Hindi ko pa masabi. yeah, it's okay. Oo. Ay, nabasa ko lang dito, yung isa sa mga nag-share. Yes, Baka- worth it. As long as marunong kang humawak ng kita. Alam mo, totoong-totoo yan. Kasi ang dami kasi dito na hindi talaga financially literate. So, malulubog talaga. Ang episode natin, How to be Financially Literate. Yeah, how to be financially literate in Canada. Totoo yun. Mhm. Yung isa dito worth it kasi nakabayad sila ng utang sa Pinas. Tapos yung kids education, travel to US. Alin ba Okay, give ko yung travel to US kasi ang lapit. Yeah. Ay, nakalimutan ko sabihin na passport yung main ko talaga. The Power Passport. As a traveler, as a lakwatsera, Pangilan ba ngayon ang Canadian passport? Sa Hindi ko alam. strongest passport? We're top 10 for sure, right? top 10 naman. Oo. Wala pa Na-delay yung citizenship ko kasi nga travel ako ng travel. Which brings me to another why ba't ako nag-Canada is for the passport. Yeah. Dito ako mag-agree. For me, yes, it really depends on your priorities and goals in life. Kasi every time na may mag-ask sa akin if they should move, ang sagot ko ay it's a personal choice.
Depends on your priorities and goals in life. Life. Kasi sa ating tatlo na lang, nagmamatter kay Mami yung child benefits and all that for family. Mhm. It doesn't matter to me. And yung main objective ko rin, which is just freedom, passport, might be too shallow for you guys. So, personal choice talaga siya. Mhm. Yeah. Siguro that would answer the question na rin para dun sa mga nag-iisip pa, ano yung 3 tanong na dapat tanungin nila sa sarili nila? Tigil-tigil sa Or daw ano tayo. yung tanong? Anong Tigil-tigil. tanong? Anong dapat itanong? Ano yung dapat itanong? Mali. Anong yung tanong na dapat dapat tanungin nila sa sarili nila? So, para sa mga nag-iisip pa na pumunta dito sa Canada, ano yung dapat tanungin nila sa sarili nila? So, I guess isa na nga dun yung ano ba yung priorities and goals nila sa buhay life. nila. Oo. For me, dahil masyado akong emotional na tao. Kung ready ba sila talaga emotionally. Kasi aside dun sa financially, syempre financially kasi kailangan mo i-prove na kaya mong i-support yung sarili mo or kung ano ba, family, ganyan. And then, for me, physically is pagpagod, pwedeng ipahinga eh. Pero yung emotional na, yung parang mahirap i-handle yung mga bagay emotionally, parang ganun. Na, lalo na like yung sa point nga sinabi ni Isa kanina is hindi naman talaga siya regrets. May time lang talaga na nag-wonder or nag-iisip ka on the whys or ganyan kung ba't ko ba pinasok. Pero yun, I think kailangan mong tanungin yung sarili mo is handa ka na ba emotionally. Related to that, ako naman siguro ang sigurong dapat tanungin nila sa sarili nila yung ready ba sila na mamuhay kasama yung ibang lahi. Kasi syempre sa Pilipinas, yan yung mga kabaro mo, yan yung ka-race mo. So yung mamuhay sa ibang bansa na hindi ikaw yung majority, minority ka. So dapat ihanda rin nila yung sarili nila. Siguro that's part of yung emotional readiness din. Napaka-diverse kasi ang Canada ay bukas sa lahat ng bansa. Parang gano'n, 'di ba? Parang pag may mga nangyayaring, 'di ba may mga refugee pathway. So sobrang dami ng iba't ibang lahi dito. I mean, syempre kung isipin mo if pupunta ka sa isang lugar, mostly Canadian or like in Canada, Canadian yung makakasama mo. Pero hindi, sobrang iba-iba. From different races, ganyan. Sa akin, Okay. ang dapat itanong sa sarili is, na-research ko ba lahat? Oo. Kasi ang daming pa-victim sa Canada, kaya ang daming lumalabas na scam yung Canada eh. Kasi, hindi, when you think about it, kasi hindi kayo nag-research ng maayos. Naniwala lang kayo ng naniwala sa sinabi ng agency, nung mga nandito na. Well, syempre, lalo yung iba na nagmamatter sa kanila yung ego. So, karamihan sa kwento nung nandito na, maganda lang. Kasi, kailangan nilang sabihin, i-portray na maayos yung buhay nila dito. Gets? So, Feeling ko yung parang sino-convinced lang din nila yung sarili. Yes. Na, unless yung dynamics nila parang tayo, reality, ganyan. Pero karamihan sa yung random person lang na nasa Canada, tanungin mo, parang most of the time, positive yung share nila. Kasi pag negative yung sinabi nila, it's like a failure to them. Like, mali sila ng decision. So, nakakahiya. Diba? So, kaya sa akin, do your own research para hindi ka feeling victim after. And then, based sa research, ikaw mag-assess. Gusto mo ba to? Yung consequences, ganyan. So, na-research ko ba lahat? That's nice. Bottom line, short of saying, Canada, hindi siya escape plan. So, everything's a trade-off. Hindi lahat ng nag-Canada sasaya. Pwede rin, hindi rin lahat ng nag-stay, talo. So ikaw, bakit ka nag-Canada? Or bakit mo gusto mag-Canada? Message na lang kami. Write your comment or share your story.
Okay, thank you for listening to Snow Silog. Don't forget to follow or subscribe para makasabay ka sa mga susunod naming kwentuhan. See you See you again again next next week. week! Bye-bye! Bye.